Napa-approve tayo ng konti. Nasubukan natin tong ADB 350. May falls dito, oh. Ganda talaga dito sa baba, oh. Sobrang tagal na natin hindi nakakarating dito. Ang laki na ng pinagbago. Grabe, solid yung sunset dito. Nagpalipad ako ng drone. Ang ganda. Medyo kulay orange, yellow, na medyo purple, naghalo. Sobrang ganda. Diyan. Nahati yan dahil sa treasure hunter. Yan, yung Okay. bundok na yan, nahati yung... Ano pong itsura ng paksol? Makita mo, yung paksol ng kano, kadalasan nasa ibabaw ang butas. Naghukay po sila? Oo. Masarap? Mainit. Parang hindi nasasarapan si Kenji. Good morning, guys. Nandito tayo ngayon sa SEC Moto Supply, Caloocan. Time check, it's 6:55 ng umaga. Yan, medyo marami ng sasakyan dito. At ngayong araw po, meron tayong ride. Papunta tayo ng Malico, Pangasinan. At ang kasama natin, alam kong kilala nyo itong mga to. Ayan, si Jao Moto. Ang gamit niya yung X-Max. At si Kenji, ang gamit niya ay ang, ano par to? Sontes 400M. Ayan, at ang gamit naman natin ay ang ADB 350, ang dream bike ko ngayon. First time ko itong gagamitin, guys. Grabe ang tangkad. Ang height ko is 5'11", pero nakabuka ka ako dito. Medyo tiptoe ng onte. Guys, mula dito sa SEC Moto Supply, Caloocan, babiyahin muna tayo ng Tarlac para i-meet up si J4. So bali 4 po kami. At magkakaiba yung motor na gagamitin natin. Kung gusto nyo ng review ng motor, abangan nyo dito kay Jao Moto at saka Kenji. Ang pangarap nating bike, guys, sa mga matagal na sa aking YouTube channel, alam nyo naman na paborito ko ang ADB. At saka Honda lover tayo, mula ADB 150, ADB 160, at ngayon ADB 350. Aabutin tayo ng traffic, guys. Bale, magkakausap kaming tatlo. Gamit natin ngayon itong ASMAX, ang bagong intercom ni SEC Moto Supply. Yan, nare-reviewin natin ngayong araw to. For only 8,900 pesos, may mesh connection ka na, may voice command ka na. Susuungin muna natin tong traffic na to. So guys, dito na tayo sa Marilao, Bulacan. At si Kenji nauna na-disconnect sa amin. Then mamaya papakita ko sa inyo. Pag medyo malapit na tayo sa kanya, magko-connect na to dahil nga mesh connection yung gamit natin ngayon. Ayun, no? Connected ka na, par. Ay, nagpapagas ka pala. Papagas ba tayo? Sige, kalahati pa ako. Dito lang ako sa harap. Antayin ko kayo dito. Bumalik agad si Kenji. Nadaanan lang namin kanina. Na-disconnect siya kasi ang layo na niya. Ganun kalupit yung ASMAX. Balikan ko kayo, guys, pag nasa Tarlac na tayo. Sungin lang muna namin tong traffic. Halos siguro 4 na oras yung biyahe namin ngayon kasi inabutan na tayo ng traffic. Pagas na tayo para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Dito tayo ngayon sa SEC Moto Supply, Tarlac. Time check, it's 11:51 ng tanghali. Inabot kami ng almost 3 hours ata dahil na traffic tayo at saka medyo tanghali na tayo umalis. Naghahanap pala kayo ng alloy box, helmet, accessories ng motor, gloves, jacket. Anong address ito, kuya? San Nicolas, Panganiban Street. San Nicolas, Panganiban Street. Tapat kami ni Weltec Kawasaki, big bike, tsaka sa mismong Caltex gasoline station. Ayun, sa mga taga Pangasinan, mga taga Tarlac, pati Baguio, punta na kayo dito. Ito na yung pinakamalapit na SEC Moto Supply dito sa North. Alright, tara. Time check, it's 12:03 ng tanghali. Napakainit po dito sa Tarlac. Let's go! Anong lugar na to, par? Tarlac City. Lapit na yung Baguio, tara kaya. Akyat muna tayo saglit, no? Welcome to Panique. Panique, Tarlac. Moncada, Tarlac. Uy! Welcome to Pangasinan. Ayan, no? Pangasinan na tayo. Baguio, Manila, Tarlac via T-Flex. Bakit pa T-Flex to? Bibili muna tayo ng tupig dito sa anong lugar na ba to? Rosales, Pangasinan.
Puro yan? Bakit walang nyug? Ay, wala po. Puro yan, Fresh walang buko. walang halong asukal yan. Puro yan, puro. Pre-taste. Magkano kuya? Magkano? Sige na, sir. Ay? Buko muna tayo dito at saka kumain ng tupig. Tupig. Oo. Yun. Kaya magkano yung ganito? Baliwan natin, sir. 100. Ilang piraso to? Doon sa sana, may frikis. May bonus. May bonus yan. May bonus to. Maliit lang yung balot, no? Kunti lang yung balot, pero makapal yung laman. Ito ang sinasabi ko, guys. Tikman natin yung tupig dito sa Rosales, Pangasinan. Parang matabang. Alad. Ano na? Yung na, pagsawali yan. Ano, baka parang hindi ka mag-diabetes bar. Hindi, nasa huli pala yung lasa. Pagsawali yung lasa mo, kulit. Galing ha. Yung iba kasi kuya, makapal yung balot pero maliit yung laman. Ito legit kala kuya. Masarap? Mainit. Masarap? Sa huli yung lasa. Wala, nasunog din kay Kenji. Si Kuya Doy gumagawa nito, kuya, no? Ano pangalan mo, kuya? Kahit ganyan, kahit sunog, masarap yan. Kahit sunog, masarap. No? Kamusta? Yun. Parang hindi nasasarapan si Kenji. Lasang sunog. Lasang sunog to. Tagulan. Ilang araw natagal yan? So, 3 days ganun. 3 days. Kuya, wag mong bigyan ng impormasyon kasi 3 days. Gusto yung Tingnan mo tatagal, pag gusto yung tatagal, i-rip nyo, ganun. Oh, Para- diba? alam mo kaya madaming tanong kasi tatayo siya ng ganyan dyan. Lalabanan kayo, tingnan. Kakalab- Tunog. Manipis yung balot, kaya pala nasusunog ka agad. Yung iba kasi makapal yung balot eh. Yung iba kasi gusto nila yung tunog. Kanya-kanya no. Tingnan natin nga kay kuya. Tingnan natin daw kay kuya. Sarap eh. Ano yung giniling? Kunti lang pero yan. Oh. Yung malaki. Tapos, Tapos may halong buko, ganun. tapos bibilad lang sa araw para maluto. Hindi po, hindi namin siyang uling. May uling pala. Ayan pala, may uling oh. Kailan kayo isang araw? 4,000 kahapon. Oh, grabe. 4,000 yung naubos nyo. Yes, sir, tagtag ko. Ayan, yan. 4,000 pieces yung naubos nyo. Opo. Bali 15 piece na yan. Kalakasan naman, malakas. Ayun. Salamat ma'am. Salamat po. Yan ah. Dito yan kay Yan, stupid din, sir. Jan Special Tupig. Kapon, mas malaki. Maganda. Makikita nyo kaagad yan dito sa kahabaan papuntang T-Plex. Jan Special Tupig. Yan. Salamat. Thank you po. Salamat po. Salamat sa additional. So may baon na tayo at may merienda tayo bukas at almusal. Time check, 1 PM. Nandito pa rin tayo sa Rosales. Kakatapos lang natin magmerienda ng tupig at buko. Siguro mula dito hanggang dun sa Maliko o sa entrance paakyat, mga 30 minutes. Guys, nandito na tayo ngayon sa Tayug. Dito pala maraming nabibiling mga karne ng kambing. At saka dito daw masarap kumain ng kambing. Pagas muna tayo dito sa Petron. Mababa ng kalahati yung natirang gas sa atin mula Metro Manila sa Caloocan. So kanina nagpakarga tayo, nasa 400 pesos. Ngayon, pakarga ulit tayo. Tingnan natin kung magkano. Mas mura pala dito kasi Petron eh. Yan guys, napakalapad ng compartment. Ang dami nagkasya. May tupig, may May ilaw pa doon. may ilaw din doon? Ayun nga no. Ayun meron. Meron pa ditong papasok. Ayan, tas malalim pa dito, may kapote tayo, mga gadget natin. Sila lubak na lubak kanina, kumakaldag daw yung kalsada at saka yung semento. Ako naman, hindi ko naramdam eh. Sobrang ganda ng suspension. Tingnan nyo naman sa harap. Inverted, nakabaligtad na. Then sa likod, syempre, Showa. Katulad dun sa ADB 160. Kahit sa angulo, napaka-pogi. Ang daming kanto, napaka-masculine at saka adventure talaga tingnan. Time check, 1:35 PM. So balik lang tayo guys para puntahan yung kasama natin. Nalagpasan pala namin yung kinainan nila na kambingan. Pero meron din dito, ayan kambingan. Dito yan malapit sa may Chowking, may Mang Inasal, may Jollibee. Dito sa town proper. Ito nga po pala ay Tayug, Pangasinan. Ayun, nandito. Ito pala. Sir Glenn, anong tawag dito? Ito kabagan. Kabagan. Pansit kabagan. pala yun. Akala ko pangalan ng restaurant. Talaga? So ito daw yung pansit kabagan. May sabaw siya. Ito yung sa Tugigaraw, di ba? May sabaw siya, tapos may itlog at saka may karne. May gulay din. May sabaw siya.
Tara. Let's go. So paakit na po tayo ng Maliko. Bale siguro mga 30 minutes makakakit na tayo ng Maliko. At napakainit dito sa baba. Gusto na namin maranasan yung lamig ng Maliko. Ay wow. Pwedeng bumaba oh. Baba kaya muna tayo. May daan. Ito na nga pala. Nakalagpas na tayo dun sa tulay. So ito na yung start ng Liko-Liko. Ito yung paborito ni Kenji Ayun oh. Simula na yung Liko-Liko oh. Pinahon na tayo. Ito may parang landslide dito oh. Nakakalanghap na tayo ng sariwang hangin. Oh, wow. Uy, pumapatak. Wow. Pumapatak. Oh, di ba? Mahirap overtake dito. Biglang bulaga eh. Oh, paglikaw mo, liko agad eh. Para siyang para siyang snow sa malayo, no? Parang snow. Pero ano yan guys, semento. Sedimento nila yung bundok para maiwasan yung landslide o yung pagguho ng lupa. So guys, pinauna ko sila para kuhanan ko sila ng drone. Kinakausap ko sila gamit itong Asmax. Suabe. Sakto lang. Tamang pacing. Oh, connect. Ang layo nyo na nga eh. Oh, yes. Uy, purinig ko pa rin kayo. Layo nyo na. Grabe. Oh, layo nyo. Oh, tama. Galing, ganda. Sarap. Welcome to Tamang Dikalit View Deck. So, pahinga muna tayo at saka kape. At enjoyin itong napakagandang view. Yun oh. Ganda ng view dito. Solid oh. Nay, tupig. One pig. Daya, kuha na po. Puta, boss, ni-scam ka, wala laman. Pwede, nasama namin yung may balat. Hindi, ano yan? Yan natay na iwan namin. Libre kape daw dito. Wala po kayo. Tikman natin yung kapeng barako dito sa Maliko. Sakto yung lamig ng hangin tsaka yung init nitong kape. Kailangan nating inumin kaagad to kasi ang bilis lumamig. Sarap. Wala na yung dilim. Wala na ako. Makakat to. Lilipat yan dito. Hindi, may
yung apartment mainit. Oo, kayo pag ako nasa harap. Nakalubog Sabi ko ka. nga, ay tanggalin na. Gusto nga tanggalin eh. Sabi ko naglubog ka doon pa. Ang alam mo na yung review mo sa steak. Ang nagpapakit sa kaya, Bison. Dapat kasi nagkikigas na po. Amazing. Ipapakita si nanay na nag-car camping dito. Sandali lang. Ah, sige po. Dito din daw yun. So, dito daw dadaan. Oh. Ayan. Ayan, pag ganyan. Tapos, kung kaya pa baba, pwede. Pero kung hindi, dito na lang. Diyan yung mga sasakyan. Tapos doon kayo magtayo ng tent. Meron din daw silang cabin, dalawa. Check natin mamaya, medyo umaambon pa eh. Parang bukid nun par. Oo nga par. Isang ibig sabihin pala nitong tamang di kalit is parang view dito sa kalit kasi ito is Sitio Kalit. Pero hindi pa pala to part ng Maliko. O hindi pa ito Maliko. Nay, salamat po. Kaya ang ganda talaga dito sa baba oh. Wala na po kami. Sobrang tagal na natin hindi nakakarating dito. Ang laki na ng pinagbago. Ito alam ko pwede mag-camp dito par oh. Hindi ba agu yan? Pine trees yan? Sir Chief Pleasure Mountain. Ang dami ng mga campsite dito. Ito, alam ko campsite din to eh. Oh, ayan oh. Sarap dito, malamig na. Nalimutan ko na yung ibang spot dito. Nakakamiss. May tubig dito. Dito sila naghuhugas oh. Libre tubig. Meron dito. Yung mga host, tinusok na lang dun oh. Para dun dumaan yung tubig. Ang galing. Tapos dito may falls oh. May falls dito oh. Malinis kaya to? Mukhang malinis naman eh oh. Ang galing, pwede ka maligo dyan oh. Napakalamig nga lang. Base dito sa aking motor nasa 24 degrees Celsius. Syempre yung makina nitong motor natin is nadedetect din. Kaya I think siguro mga ano to, mga 20 degrees Celsius. Ayan. Record. Ito, may kapihan na pala dito. Wala, napaka-modern na. Grabe, may ganyan na dito. Sobrang dami ng pinagbago. May coffee shop doon sa gilid mismo ng bangin. Tapos glass pa. Hello par, saan tayo? Ito yung may tanker guys oh. Saan kayo? Dumiretso kayo? Dire-diretso lang kayo? Ayun guys, dun yung may tanker. Ito yung talagang original na pinagpipicturan dito. Kaya lang bakit parang wala na. In-improve. Ini-improve. Dito na tayo sa Barangay Maliko. Yun, tignan nyo guys, saan yun? Ito na yung pinakang boundary ng Pangasinan at saka ng ba itong kabila? Nueva Vizcaya. Mountain Travels Inn. Saan kasi yung Zamora? Dito no? Diretso no? Sige, thank you. Dito daw yung La Presa of Maliko sa kaliwa. Oo, meron dito. Meron, dami yung Linets Homestay, Zamora, Cristina, Amalio. Ang daming homestay dito. Saan nyo gusto? Dito Amalio, dito ano? Saan nyo gusto? Zamora. Saan mo ba recommend par?
Anong mahal yan? Saan mo recommend? Pero dito, okay dito, maganda. Pero dito, hindi ko pa lang na-try. Silipin natin dito sa kabila, yung hindi nyo pa natatry. Sa Zamora mo na. So, ito daw yung Umalyo, itong nasa kanan natin. At ito sa kabila, Zamora. Kung kami natulog sa Mopo na yan, no? Oh, sarap nun. Lamig nun. Yes, par. Natulog sa inyo. Sa mga tea house. Oo nga, no? Ay, okay din ah. Oh, wow. Parang May wala mga A-house sila, oh. Per room, 1K lang. Oh, mura na. So, tigda dalawa daw yun. Kuya, ilan po yung mga A-house nyo? Anim. Ito ang 42, 41. Talagang magkayakap talaga yan, par. Dito ka na. Markahan ko na to, no? Markahan mo na to. Oo, markahan ko na. O, tapos yung tatlo dito. Ako dito. So, eto yung room, guys. So, pwede daw dalawa dito. May tanong ako. May heater. Heater? Kuwan, takuri. Takori lang na. Parang sa ano, Lake Tabeo. may kuwan tayo, sir. May silin naman tayo. May silin tayo. Guys, meron sila dito pinakang common area. Tapos ito daw, para siya mga bed spacer. Pero may tao daw dyan ngayon. Pwede kang mag-rent ng 4x4 RC car. So, 150 pesos hanggang 500 pesos from 20 to 30 minutes. Meron din naman silang 200 pesos, good for 50 minutes hanggang 1 hour. Ito naman yung view natin. Pwede ka rin pala dito maglaro ng airsoft dito sa baba. May mga hammock sila dito, oh. Hammock, duyan. Yan, oh. Sarap tumambay dyan. Oh, mga hammock, pre na yan. And then dito kayo pwede maglaro ng airsoft. So from dito, ayan yung mga target nyo. Ayan, may mga lata. May lata doon, oh. Yun. Pang, pang, pang. Tanong natin kung magkano yung airsoft kila kuya. So bali pala dito guys, walang signal, smart at saka globe. Pero meron silang wifi. Yan, makikiconnect tayo. So yung mga motor natin, pwede nyong iakyat dito. Ito yung ADB 350 na gamit natin. Kay Kenji nandun, yung X-Max, inakyat niya doon. And then ito naman yung kay J4, yung Sleek 400. There's a heavy weight you've been trying to hold on to, but you can lay it all down with me, 'cause in the end I'm just trying to show you, you don't need more pain and misery. And baby, 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 you gotta hold on to what we got and give me, give me, give me all of your love, all of your love. Yeah, baby, 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 you gotta hold on. Alright guys, kakatapos ko lang maligo at eto yung room natin. So solo natin to. Sensya na kayo, marami tayong kalat. Meron pala sila ditong saksakan at saka ventilation o electric fan. So tara, dito tayo sa labas. Ito yung mga kasama natin sa labas sa Katambay. Time check siguro 6:30 o 7 p.m. na. Yung mga kasama natin, oh. Ligo na, par. Ay, sipag naman yan. Sipag. Overtime yan, overtime. So ganito na po kadilim dito. Grabe, solid yung sunset dito. Nagpalipad ako ng drone, ang ganda. Medyo kulay orange, yellow, na medyo purple, naghalo. Sobrang ganda. Pinakyat ko, pinataas ko doon sa bundok. Grabe. And then dito sa side na to, merong view deck. Di ko alam kung anong view deck yun. First time ko makita doon sa drone. Then dito, pwede kayo magpaluto ng ulam. Meron silang mga menu. Papakita ko siguro sa inyo bukas. At naka-order na kami ng aming dinner. And yung aming breakfast, naka-order na din kami para tomorrow is ready na. Yan, no? Yes! Lamig yan. Kailangan natin bilisan kumain kasi lalamig to. Tara, tara. Let's go, let's go. Ba't ka nakabalot to? Pinaluto nila? Oh, luto sa labas. Uy, mukhang sariwa yung gulay, oh. Oo nga, sariwa yung gulay.
Oh, sabaw pa. Guys, time check. It's 11 p.m. At ang temperature natin ngayon is 20 degrees Celsius base kay Google. Dito parang nasa 18 degrees Celsius. Napakalamig po dun sa labas. So ito palang room natin, meron tayong kumot. Bali dalawa. Ayan. And then may unan. So naka-jacket na rin tayo tsaka and jogging pants. Right, so tulog na tayo. Kita-kits tomorrow. Sentro ng gera at doon sa may parting bundok na yan, doon maraming paksol. Ano po yung paksol? Yung mga ginawa nilang mga pwesto nila na hindi sila matamaan sa gera kaya pag-akyat pa lang, 'di ba, nakita niyo yung tangke ng Amerikano diyan. Nasa taas yung Hapon. Kaya sa pagbumba-bumba nila doon sa paakyat ng mga tangke, nasunog yung mga tangke ng American doon sa baba. So, American tank po yung nandun? Nasa baba, Sherman tank po. Oo. Doon, tinuloy nila yung trail na yun kasi nakaakyat na sila hanggang Dalton Pass. Saan po galing yung mga Hapon? Dito sa parte Lingayen Gulf, diyan din halos umakyat yung mga kwan. Tapos umakyat po dito? Umakyat dito. Tapos Bumaba po itong tinawiran nila yung bundok na yan. Ayan. Ito po, Ang Darawan, tapos sabi nila Bantay Lakay, yan. Hanggang sa Dalton Pass. Sa ngayon po yung daan na yun is accessible or wala na? Wala na. Hindi na kasi medyo pabura na kasi sa tagal noon nung World War II pa. Pero ngayon makikita mo pa rin kasi makita mo yung mga parang naguhitan na pag ganun. Ayun, So daanan lang po siya ng tao. sa daanan ngayon. pa pwedeng daanan na lang ng tao. Yung motor po hindi makakadaan doon? Kayang akyatin itong dito sa tinatawag nilang Darawan Hill. Yung na yan. Kaya makita mo doon kung aakyat ka doon namin. Kaya ng motor kasi may kalsada na paakyat doon. Puro butas yan ng paksol ng American at saka Japanese kasi nagpalitan sila diyan ng Diyan talaga sila pwesto. nagkaabutan, no? Oo. Sa ngayon po pwede namin puntahan yun, makita yung mga paksol na Pwede. Motor lang, kaya. Ano pong itsura nung paksol? Makita mo, yung paksol ng kano, kadalasan nasa ibabaw ang butas. Naghuhukay po sila? Oo. Natatago po sila doon? Yung kadalasan naman ng mga paksol ng mga hapon, parang pa-slanting. Pag Amerikano, pag ganon. Oo. Hapon, pag ganon. Siguro, nauna yung mga Hapon, tapos binutas na lang ng mga Amerikano para mahuli Ano nila po mga yun? Bakit Hapon, po no? may mga aeroplano po tapos nagbabagsak ng bomba? May mga butas-butas diyan dito mismo. Yung mga dating bahayan diyan. Ang lalaking butas ng bomba diyan, yung siguro na ibabagsak nila 1,000 pounds dito. Kasi ang laki yung Hukay. uka dito banda sa may sabi na monument. Naabutan niyo po yan yung World War II? Hindi, kasi 1966 lang ako pinanganak. Ang kwento na lang ng mga magulang ko, pero paghuhukay naman nila at mga original na nakikita ko na mga paksol at saka mga minsan dito nagte-treasure hunter, nakikita ko yung mga ganun. Kasi dito mismo, nag-treasure hunter sila dito sa may Sa harapan niyo po? ko.
Kaya sinabi ko, uy, huwag yung mangganyan. Baka mamaya abot na sa ilalim Oo, ng butas na bahay yung ko ilalim yan. nyo, no? Sabi ko, huminto sila diyan, no? Sa may daan na yan. Oo, at saka dito, huminto lang kasi yung akyat ng mga Hapon nung pandemic. Nung pandemic. Pero nung wala pang pandemic, tuloy-tuloy ang akyat ng Hapon dito. No, yung Hapon, yung iba, kunwari buto nila yung pinapahukay nila dito, pero hindi ko sure kung buto talaga ng Hapon ang kuhan. Kasi dito marami silang hukay dito. Tapos nagpatayo sila ng Japanese shrine. Sila po ang nagpatayo nito? Sila ang nagpatayo niyan. Hindi Tapos, yung mga local government. dito, tuloy-tuloy, kunwari, nagbigay sila ng pang-scholarship ng mga bata. Tapos, mga damit, nagbibigay dito. Tapos, school supply, nagbibigay sila dito. Mga Hapon din po. Okay na. Huminto lang talaga nung pandemic. Tapos, makita nyo yan. Yung may hati po dyan? Nahati yan dahil sa treasure hunter. Yan, yung okay. bundok na yan. Nahati yung Ano po bundok yung na kulay yan. puti na gano'n na may mga May poste doon. Tsaka Nilagyan na view lang deck po ba ng view deck yan kasi para hindi halata. Kasi doon halos hinati nila sa treasure hunter. Hati yung bundok. Yun. So nandyan po yung mga paksol. Meron po dyan. Maring kasi halos dito mayroon kalat. Kalat-kalat po no. Salamat Sige kayo po, Tatay. salamat. Ang dami natin Tay, ano nakuhang po- impormasyon. Ano po pangalan niyo, Tay? Sorry. Ay, Augusto Zamora po. Augusto Zamora. Si Tatay Augusto. Hindi po ba kayo Hapon? Yung Zamora parang Hapon eh. Salamat, Tay. Guys, good morning. Kain tayo. Yun, no? Tapsi. Time check, it's 7:22 ng umaga. Nagpalipad tayo kaninang umaga dito ng drone. Kaya lang walang sea of clouds dito sa malapit sa atin. Banda rito na sa may Santa Fe. Diyan sa may Imugan na ata ito. Itong part na to. Tapos nakausap natin si Tatay. Grabe, napakaganda ng storya ni Tatay. At try natin paliparan ng drone to. Yung bundok na yan, guys. Ganda ng background namin, guys, oh. Oh, tapos may bundok. Hey! Kain tayo. Ming Ming. Sinasabi may mga armas. Time check, it's 9:37. Pakita ko lang pala sa inyo, may CR pala dito sa taas. Ito. So, merong female at saka male na CR dito. Ito naman yung good for two na kanilang room. Tapos may taas pa pala sila dito. Maliligo na naman tayo. Kagabi, naligo din tayo. Grabe, napakalamig. Pero after maligo, okay na. Nag-sync na yung katawan mo doon sa lamig ng panahon dito. Ngayon, medyo malamig pa rin. Pero hindi na ganun sa kagabi. Kasi guys, dito wala po silang heater. Pero kung gusto mo naman maligo na medyo mainit yung tubig, pwede kayong magpainit sa kanila. Meron din ditong kalan kung saan pwede kayong mag-init ng tubig gamit yung takuri. Alright? So may option naman kayo. Pero guys, try nyo maligo ng malamig yung tubig. Masarap. Alright? Let's go. So nandito tayo ngayon sa kanilang tambayan. Ito yung duyan na pinakita ko sa inyo kahapon. At ito, pwede kayong magpahinga dito, tumambay. Ayan. Namnamin yung preskong hangin, yung malamig na hangin. Ayan o. Marami po yung duyan dito. Merong ganon. Ito yung gamit ko. Ayan, merong ganyang hammock. O, meron pa doon. Diba? Tapos, ayan naman yung kanilang airsoft area. Sarap dito tumambay, guys. Malamig yung hangin. Tapos, medyo malilim din. Wala nga lang gaanong dahon itong mga puno na to. Pero malamig dito sa area na to. Okay, so guys, magkoconnect na tayo ng ating ASMAX o ASMAX. Si Jao, si Kenji, and si J4. So, ang gagawin namin, power on. Press nyo lang to. 1, 2, 3. Yan. Ayan, magko-connect na daw kami ng mga And then, natin. pag naka-power on, press mo lang ng 2 seconds tong harap. 1, 2. So, magpe-pairing mode na yan. Join two members. Press the intercom button to confirm. Pairing lang natin dito. 1, 2. Join three members. Pairing na. Ano natin? Voice command natin. Ikaw na. Let's go. Hi, Max. Press the intercom button to confirm. Join four members. Ayun na. Confirm ka na. Confirm mo na. Team up.
Yun. Ganun lang Hello, hello, hello. Andali. May pinatik na ba? Wala na. Oh. Okay na. Okay na. Pala na to. Ganda. Ang bilis. Napakabilis lang. Lakas oh. Sige, salta nga kay Pat. Hello. Hello. Ganda pala nito. Yung ano ng karto. Napakadali. Ginawa lang niya, sabi lang niya, group mesh. Yun. Tapos, nag-connect na yung kaming apat. Tapos, pinindot lang niya, press confirm. Isang pinindot lang, connected na kami lahat. Okay na. Ayun na, bumababa na yung ulap oh. Mula dito, tanaw naman siya eh. Yan guys oh, may mga strawberry dito, pwede kayong mag-strawberry picking. Kaya lang, ngayong month daw is wala. Hindi ko lang natanong kung bakit. Di ba may entrance dito par? Off-road pala? Traction control, off tayo, off. Ayan. Tara, let's go. Kamusta dyan? Sementado? Ayan, napa-off-road tayo ng konti. Nasubukan natin tong ADV 350. Sementado na dito sa taas. Ayan, nasubukan nila yung X-Max. Ayun, Zontes. Mataas yung clearance par. Sementado na pagdating dito. Oh, parang ang drone dito. Oh. Tsaka malamig, no? Dito maganda mag-shoot, oh. Ayun, oh. Diyan ba? Sige, dyan na. Dito. Ayun, ADB 160, oh. Ganda dito. Lalo na pala kung kanina pa tayong umaga, no? May kalsada na dito, par, oh. Saan ba ito papunta? Ayun, oh, may kalsada na dito, oh. Papunta dun sa bahay dun. Pero yung daan talaga dito, dun sa kabila. Right guys, nandito na tayo. After mga ilang minuto mula dun sa pinagstayan natin, narating na natin tong Salaksak Pass o itong tinatawag din na Japanese Shrine dito sa Maliko. Sabi ni tatay, ang nagpatayo daw po nito ay yung mga Hapon. May mga Hapon na pumupunta dito bago mag-pandemic. Kaya lang sa ngayon, medyo nabawasan at halos wala na raw. At eto, so mapapansin nyo, meron tayong nakasulat dito. Merong English. Dito sa kabila naman, ayan, may Japanese. Sa kabila din, Japanese version. And then sa kabila, yung Tagalog version. So sila na yung nagpatayo nito. Kasi dito, nung unang panahon, nung panahon ng mga ninuno natin, dito naganap yung labanan ng mga Hapon at Amerikano. So, ganito kaganda yung view. Dito, para kang drone. 360 view. Kaya pwede nyo itong bisitahin pag pupunta kayo dito sa Maliko. Ayan, basahin natin sa Tagalog. Sabi dito, ito ang Pasong Salaksak. Ipinatayo alang-alang sa mga kawal ng Pilipinas, Hapon at ng Estados Unidos ng Amerika na nagsipaghandog ng kanilang mga buhay dito noong ikalawang digmaang pandaigdigan, World War II, sa pagitan ng Pebrero at Hunyo sa taong 1940. 5,400 at 600 Hapones ang mga namatay. 3,200 Amerikano ang mga namatay o nasugatan. At maraming mamamayang Pilipino ang mga nasawi sa paligid nito. Dami, no? Grabe, nasa kabundukan. At sabi nga ni tatay kanina, yung mga Hapon, mas pinili nila na dito magkubli sa ibabaw ng bundok, sa tuktok ng bundok, para yung mga kalaban is kitang-kita nila. Kasi nga naman, maganda yung pwesto dito. 360 view. Ayun, kitang-kita mo yung baba. Dito sa part na to, dyan na po yung Nueva Vizcaya. Actually, kalahati siya ng Pangasinan at saka Nueva Vizcaya. Off natin yung kalahating traction. Ayan. Alright, so pababa na po kami. Panoorin natin dalawa. Ito muna tayo. Uy! Ayan lang naman. Kayang-kaya kahit scooter. Oo. Yan. Let's go. Ito pala nakasulat dito.
Zamora Homestay. May mga gulay sila. Solid talaga ng view dito, guys. Hindi ka nalalayo. Wait lang, abante tayo ng onte. Yun. Mula dito, kahit hindi ka na magpalipad ng drone, kita mo tong kabundukan na to. Ganda kasi ng landscape ng bundok. Para siyang mga Toblerone na hinati-hati. Ayun guys, tingnan natin to. Wow! Grabe! Ganda oh! Pwede mong... Wait lang. Safety muna natin to. Woo! So guys, pababa na tayo ng Malico, Pangasinan. Grabe, napakasulit pa rin talaga dito. So kahit paakyat ka, kahit pababa ka, panalo yung view. Makikita mo yung kabundukan, yung dito sa gilid natin may bangin, tapos bundok, tapos may konting ulap, tsaka malamig yung hangin dito, presko. Pababa na kami. Gamit pa rin natin tong ADV 350. So panoorin nyo po yung review ng ADV 350, itong mga motor na gamit namin kay Lajao. At ganoon din kay Kenji Moto. Thank you. Like, comment, and subscribe. Ayan, kasama natin si Kijao Moto, J4, Kenji Moto. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod dating adventure. Sana pahiramin tayo ulit nito, ADV 350. Ang sarap niyang gamitin eh. Panalo.